Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta po kayo? Kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget also to click the notification bell para updated kayo kung ano man ang gagawin natin sa ating Munting Tinig channel. Ang pag-usapan natin, itong ginagawa ng mga kabulastugan ng mga sumusuporta kay Rodrigo Roa Duterte, na kahit ano pang gawin nila, hindi talaga sila nagtatagumpay. Dahil nagpaplano pa lang sila, ang mga kasamahan mismo nila ng mga leader ay ang mga nagre-report noon ng patago at palihim sa mga ahensya ng gobyerno. Kaya yung mga threat na gusto sana nilang gawin, hindi po nagpo-prosper. Because they already identified, including yung kanilang mga plano. Kaya nadidismantle. Kaya nga nauon siya o napupurnada every time na mayroon silang gagawing paninira at pagdidestabilize sa gobyerno. Isipin ninyo, nagsimula po sa pagtatag ng mga maisog hanggang sa nagkaroon na po ng pagkakawatak-watak. Nagagathered pa ng mga political vlogger na kung saan walang ibang ginawa kundi ang iangat ang kanilang naratibo sa pamamagitan po ng black propaganda. At ang mga nangyayari ngayon, dahil nga tayo ay lumalaban politikal sa social media, nagtutunggali yung mga idea, mga kamunting tinig, gusto ng mga maka-Duterte o ng mga DDS, hindi marinig ang mga sasabihin ng ating mahal na Pangulo gamit ang kanyang social media account. Maliban po sa pag-iinsulto ng mga maka-Duterte o mga DDS, ginagawa talaga nila ng paraan para ma-take down ang Facebook official account ng ating mahal na Pangulo. Dahil alam naman natin na in the past few months, few weeks, and few days, masigasig po ang Pangulo sa pagbibigay ng mga update, no, na kung saan ang mensahe ay managot, ang dapat managot, magbayad, ang dapat magbayad, makulong, ang dapat makulong, dahil sa kanilang involvement, allegedly, sa maanomalyang flood control na hindi po natapos pero may completion, no? Na kung saan hindi nasimulan pero ni-report na natapos. Substandard and at the same time ghost project. At maliban pa doon yung mga bilyon-bilyon na mga ninakaw. Ang nakasandal ngayon ang mga Duterte Dihad supporters sa kanilang paniniwala na itong si Saldico ay credible. Dahil dinawit ang pangalan ng ating mahal na presidente at ng iilan pa dyan. So ngayon, dahil hindi po kaya ng mga maka-Duterte, ng mga destabilizers, na finance ng mga destabilizer financiers, na kung saan nabanggit pa nga doon ni Montolfo, si Chavez Singson, nabanggit pa doon yung coordination ng ilang mga senador, at ito pa mga kamunting tinig, dawit din ang pangalan ng congressman ng Davao 1st District na walang iba kundi si Pulong Duterte at itong si Sara Duterte. Ayon po yan kay Montolfo. So dahil palagi pong nag-update ang ating mahal na presidente sa kanyang Facebook account, pinare-report po ito. At yan ngayon ang hinihikayat ng mga maka-Duterte sa kapwa nila maka-Duterte. I-must report nila ang page ng presidente dahil doon nag-a-update ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi every time na mag-update ang Pangulo, basahin po ninyo dyan, tingnan ninyo yung observation, mas lalong humanga ang karamihan sa ating mga Pilipino. Yung mga nagdududa, whether totoo o hindi, yung mga bintang kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ay adik or nang bangag at dinagdagan pa ni Amy, abay, nagiging walang kwenta tuloy. No? Dahil alam mo kung bakit, instead na magduda sila, naniwala sila ngayon na talagang si Pangulong Bongbong Marcos
ay biktima lamang ng black propaganda, character assassination, political or what you call it, politically motivated na mga accusation. So hindi po matanggap ng mga maka-Duterte dahil ang Pangulo nagbibigay po ng ulat. At sa bawat bigay ng Pangulo ng ulat at ng kanyang mensahe, no, hinihikayat ng ating mahal na Pangulo na maging mapagmatyag. Sinasabi ng ating mahal na Pangulo, ang batas ay gumugulong, managot ang dapat managot. At ayon po sa spokesperson or what we call this, Press Secretary ng Malacanang na si Attorney Claire Castro, wala pong sasantuhin, walang sisinuhin, panagutin ang dapat panagutin. Ang Pangulo nagbibigay lang ng kanyang tinatawag na response. Actually, mahinahon ang response ng Pangulo. Ang approach na ginamit ng Pangulo sa atin ay kindness, lalong-lalo na sa mga bumabatikos sa kanya. Pero umabot sa point na nagiging paranoid ang mga maka-Duterte to the extent na wala ibang silang ginawa o plano kundi ang manghikayat sa mga Pilipinong nauto nila na i-report, i-mass report ang Facebook account ng Presidente. Bakit? Bakit ayaw nyo marinig ang sasabihin ng Pangulo? Pawang katotohanan ang ginagawa ng Pangulo dahil siya mismo ang lumalaban sa korupsyon gamit ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na ginagawa ang kanilang mga mandato. So bakit galit kayo pag mabanggit si Saldico? Bakit galit kayo kapag may mga Department of Public Works and Highways na mga naisyuhan ng mga immigration lookout bulletin? Naisyuhan ng mga raid notices? Naisyuhan ng mga warrant? Na kung saan yung iba, hindi na naghihintay na mahuli sila. Sila na po ang nagbo-voluntary surrender. Ang iba, ongoing negotiation pa. So itong mga balita ng ating mahal na Pangulo, kahit 1 minute or 3 minutes, makabuluhan to. Dahil ito po ay for the sake of transparency. Good because the President always do reporting. Yun ang mahalaga. May alam ang tao. So bakit ayaw nyo marinig ng mga Pilipino na hindi katulad ang mentalidad sa inyo mga maka-Duterte? Why you don't want or why you don't allow President Bongbong Marcos do reporting to the Filipino people that this is now the development? Ito na yung progress ng investigation. Ito na yung mga tao rekomenda for arrest sa pamamagitan po ng warrant. No? Managot ang dapat managot. Why you don't support the President in that instance? Why you keep on reporting the Facebook of the President and at the same time encouraging Filipino people not to believe the words of the President? Kayo, papaniwalaan kayo ng tao. Bilib na bilib kayo kay Saldico na pang-anim na araw, pareho lang ang damit, iba-iba yung mukha. May naniniwala pa kay Saldico sa mga bagay na yan. Kung gusto niyang idiin ang Pangulong Bongbong Marcos, sundin niya ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Umuwi siya. Panumpaan niya ang kanyang statement before the Ombudsman, Department of Justice. Huwag siyang matakot. Poproteksyonan pa siya ng gobyerno. Alam niyo kung bakit? Pag mamatay itong si Saldico, ay talagang isisisi nila sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang diskarte, banggitin ang pangalan ni PBBM kahit na walang kinalaman ng Presidente. Yun ang mga iniisip po natin. Malaking bagay po na palagi kayong updated sa Facebook ng ating mahal na Presidente. At saka pag mag-update kayo, you need to reconsider that the President really do his job for the accountability. Managot ang dapat managot dito. Ang hindi maiintindihan sa mga Duterte, pati social media account ng Presidente, nire-report na para lamang po narrative ni Sara Duterte ang marinig ng taong bayan. Hindi naman po pwede yon. If you against the President, don't disregard our support to the President and to the government, whom I believe government will not perfect, but we have a President who excellent enough to do his job. Understand his mandate, duties, and responsibility to the Filipino people who put their trust and confidence to the presidency of President Bongbong
Marcos. Yung mga deliberate moves, no? Ano na to eh, kung baga desperate moves. Oh, the move of the Duterte Dihard supporters of reporting the social media account of the president is a clear manifestation of a desperate political supporters, okay, of the Dutertes. They don't know what to do because they have what you call this, their lack of confidence to understand things that needs to be understood. Okay? So yun po ang gusto kong sabihin sa inyo, na marami po tayo na mga nababasa sa social media na nire-report nila ang Facebook account ng presidente. Pero hindi po kayo magtatagumpay dahil maliit lamang ang bilang ninyo. Magalit man kayo at magalit, pero yun ang totoo. DDS, maliit lang kayo na porsyento ng sambayanang Pilipino. Kaya simula pag-organize ng maisog, may mga EDSA group, Friday group, or whatsoever, hanggang sa nalusaw na. Hanggang sa wala na kayong magawa because you cannot convince Filipino people to go against the president because president do his job. Not only for the welfare of those who believe him, but the entire Filipino citizenry. Have a nice day and God bless everyone.